Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin, update ho tayo rito sa usaping hong flood control pa rin ho, mga kababayan. Dito sa flood control funds, yung 142.7 billion na budget na kung saan nagkaroon ho ng press ito ho si Senate President Jesus Escudero. At nako mukhang uminit ho yung ulo. Parang hindi yata mapakali, parang napapaso yata si Jesus Escudero ho doon sa katanungan ho nung reporter or ng mga reporter. At nakakapagtaka dito ngayon sa dinami-dami hong ginawang press conference ho ni Senador Senate President Jesus Escudero, parang dito lang ho yata siya uminom ng tubig sa ganitong klaseng katanungan. Nakailang inom ng tubig, hindi malaman kung ninenervous o hindi yata siya parang hindi yata siya komportable dun ho sa mga katanungan ho ng mga reporter about po dito sa 142.7 billion budget ng flood control project. At kung mapapakinggan nyo, ma-analyze nyo or marinig nyo ho yung mga sagot ni Senate President Jesus Escudero, parang pikon siya parang hindi niya gusto yung mga katanungan. Bago ang lahat po niyan mga kababayan, meron hong inilabas na survey ang Okta, Okta Research. Bumaba ho ang basahin natin. Ayon sa resulta na isinagawa ng survey ng Okta Research, tumaas sa 64 na porsyento ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ay palakpakan natin, Grabe ito na siya, bulog, talagang bulusok. Ngayong Hulyo, mas mataas sa kanyang 60% trust ratings noong Abril 2025. Makikita naman sa resulta ng survey na bumaba ang trust rating ni Senate President Jesus Escudero sa 51% mula sa 55% noong Abril. Nako yung trust rating ho ni Senate President Jesus Escudero ay bumaba, Kumbaga bumaba yung tiwala sa kanya ng taong bayan. Pakinggan ho natin itong video to mga kababayan, mga ka-analyze. Na kung saan parang uminit ang ulo ni Jesus Escudero rito at hindi mapalagay doon sa mga katanungan ng reporter. Inom ng tubig Para bang ninenervous or para bang basta parang hindi siya sanay. Parang hindi siya komportable doon sa katanungan. Pakinggan natin. Balik lang ako sa SONA kahapon ni Presidente, yung sa flood control at saka yung insertions. Kayo, ngayon po kayo din ay naakusuhan na nasa likod ng 140, almost 140. Bilangin natin nakaisang inom na Nakaisang inom na ho si Jesus Escudero. Magmula ho rito sa katanungan, simula ng reporter about ho dun siya kay Pangulong Bongbong dito sa flood control. Ang bidyong ito, 8 minutes and 40 seconds. 8 minutes and 40 seconds. Ayan video ng ABS-CBN News YouTube channel. Tingnan natin sa loob ng 8 minutes and 40 seconds kung nakailang inom siya ng tubig. Tingnan natin, nakaisa na siya. 1, 2, 3, 40. Yung report po na lobas sa Politico. Sino nga yung nag-aakusa? Yung media? Sa Politico po na merong report. Sino nga? Sir, Sino nga? Yung mga media reports. No, who are they quoting? It's difficult to answer because you're not quoting anyone. So, sino sinasagot ko? Doon sa official documents po na nakuha from the GAA. Sino nga sinasagot ko? Sagutin ko. Sabi nila nung una,
9 billion daw yung sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan. Sunod sinabi 142 billion. Sunod binuro nila yun, ginawang 150 billion. Alin ba talaga ang sasagutin ko ron? Pangalawa, nung una ang sinabi, ako lang. Sunod sinama si... Narinig niya ha. Kung mapapakinggan niyo ho yung ganitong klaseng katwirang boses ho, no? Pagsagot ni Senador Chis Escudero, halatang mataas ang kanyang emosyon, ano? No, sa edad ba naman natin ito, yung ganitong pananalita, although yung kanyang pananalita maayos pa, pero kung pakikinggan mo yung kanyang pananalita, iba Parang, alam mo yun, parang ma-emosyon. Parang medyo may bagsi. No? Parang hindi siya komportable doon sa mga katanungan. Nakaisang inom na ng tubig ha. Ang video, 8 minutes and 40 seconds. Pakinggan natin. Si Senator Villanueva, sunod buong Senado na raw yun. Bibigyan ko kayo ng kabuuang sagot. Ang kabuuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 600 bilyon. Ito. Ang kausap niya ho rito mga reporter, mga media. According kay Tito Sen at kay Senator Pampilo Lacson, iimbestigahan ito. Okay? Okay, itong mga sinasagot ni Chis Escudero sa mga media, laway lang puhunan nito ha. Wala ho siyang inahatag na ebidensya. Ha? Kung ano lang ho ang sabihin niya, tinatanggap lang ho ng reporter at media ito. Kasi babalitan nila sa kanilang mga column o kanilang mga tawag dito, kanilang mga balita, kanilang mga mainstream media. Babalita lang nila to doon. Hindi ho siya natatanong ho dito ng mga kapwa niya senador na alam din kung ano ang issue rito. Kung ano mga dapat itanong. Ha? Tuloy natin. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 billion yung pagbabagong yon? Saan ang galing? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod. Ha? Ang budget daw nung nakarang 600 billion mahigit. Yung pinag-uusapan daw, yung sinisilip daw sa kanya is 142.7 billion. Bakit daw sinisilip yung maliit kaysa doon sa malaki? Anong ibig mo sabihin doon? Hindi naman ibig sabihin kapag yung maliit ba hinahanap, ibig sabihin may nangyari na rin doon sa malaki. Ano bang ibig mo sabihin? Huwag na imbestigahan yan kasi maliit lang naman yan. At mas malaki naman doon. Paano kung yung mga malalaki na yun, may tama talaga napuntahan? Tapos kahit maliit ito, actually hindi talaga totally maliit ito. Maliit lang doon kung ikukumpara doon. Pero ang laki pa rin ito, 142.7 billion. Kahit ba maliit siya sa paningin mo, kung ikukumpara doon lang maliit. Hindi mo masabi, kahit ba maliit yan, kung wala namang napuntahan niya, kung saan lang napunta. Kaya nga dapat maimbestigahan yan At itong mga pinapaliwanag ni Senador Chis Escudero, kausap niya lang dito media ha, hindi kapwa mga senador. Ha? Kung iimbestigahan ito ni Tito Sen at ni Senator Pampilo Lacson at ang kasagutan ganyan lang ka simpleng sagot, ibig sabihin tapos na agad usapan? Ha? Tuloy natin. Nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na ang halalang yon. Kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang. Nagsalita ng Executive Secretary. Imbestigahan daw hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Dahil kung ano man ang... Ganun pala yun, ano? Ganun pala ngayon. Halimbawa, pag gustong imbestigahan itong bagay na ito, dapat imbestigahan yung mga dati pa. No? Pagka ganyan, wala na hong mabubuko. Pagka ganyan, wala na hong maiimbestigahan ng mga anomalya sa hinaharap. Kasi laging ganun katwiran. Kung iimbestigahan ito ngayon, dapat imbestigahan hanggang mga nakaraan. Hindi pwedeng imbestigahan yung ngayon kasi kailangan yung hanggang mga nakaraan pa, sama-sama na.
Eh pag ganyan ang mga katwiran natin, wala nang malalaman kung nagkaroon ng korupsyon, pandaram mo. Kasi lagi na lang gagamitin yung mga nakaraan. Wala na talaga. Nangyari na rin sa Pilipinas. Ng kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taong to, kung hindi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan nyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyang taon. Sir, pero just to seek clarification, Pangalawang inom na. did you not introduce No. 150 billion? No, of course not. dun sa kahit po sa Sorsogon? Sa Sorsogon, Kung meron din po kayong mga 9 billion? changes. No. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Now, again, is the NEP perfect? Hindi naman din siguro. Ang importante, transparency kaugnay sa mga pagbabagong yon. Ngayon, kung pipintasan nila, ulitin ko bagaman alam kong demolition job ito mula sa ilang sektor na nais questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbotohan. At bagaman tapos na, para sa akin, hindi parang makalipas ang 27 taon. Ngayon lamang yata ako maakusa ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo, ay nung pumasok siya sa Kongreso, ay ang party list niya ay SIBAC, Citizens Battle Against Corruption. At dahil lamang siya ang napili at napipisil kong majority leader nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko, bahagi yan, par for the course yan, tulad ng pag-warning sa akin na ilan sa mga kasamaan ko sa Senado na gagawin yan. Tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Subalit, sasagutin ko yan na may buong tapang at tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Hindi lang sa aligasyon. Nakatatlong inom na. Po talaga yung nangyari. Alin? May mga senador na nag-insert ng budget, although ayaw niya rin diretsahin yung mga pangalan kahapon. May mga nag-insert, may mga nag-amend. Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira. Pag nag-amyenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad. Hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So, anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na... Ayaw mo na pala. Hindi ko nasagot. Sabi ni Senador Chis Escudero, kaya raw siya unang pumalakpak. Doon siya sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-iimbestiga nito ganyan kasi wala raw siyang tinatago. Kala ko nga, parang di halata. Senador Chis, hindi naman po pwedeng gawing batayan yon para masabing wala kang kinalaman. Dahil lang siya na una kang pumalakpak. Diba? Minsan nga yung mga akusado, ganito ganyan, may hawak pang ang Bible tsaka krus para hindi pag-isipan Diba? Tuloy natin. Na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Kung ano yung sinumite, ba't pa kami mag-hearing? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa Kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pondo matapos ito aprubahan. Sir, related din po sa budget insertions. Itatanong ko lang po, another Politico report also surfaced. Parang favorite niyo yun ngayon. It's a CCTV footage po showing na bumisita po kayo sa Batasang Pang-apat na, inom. Toward the office of House Speaker Martin Romualdez. Sa kasagsagan daw po ito nung usapan sa national budget. May we know, sir, kung ano po yung purpose nung... Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira, na-trace naming paninira laban sa amin ay nanggaling. Hindi kasi mayroon hong CCTV footage, mga kababayan, na kung saan, habang inaayos ang bycam, ito si Senate President Chis Escudero ay nagpunta ko sa House of Representatives. Na ayon sa ibang paniniwala or hindi raw tama ito. No, hindi raw tama yung ganon. At wala pa raw nangyaring ganon. At nakakapagtaka naman doon. Hindi, pakinggan muna natin sasagot ni Senador Chis Escudero. Kung ba't siya nagpunta ron? Nanggagaling din sa Kamara. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM.
na pinag-usapan din naman nung nag-bicameral conference committee. Ayan. Nagpunta raw siya sa House of Representatives, hindi sa opisina ng Speaker. Nagpunta raw siya sa opisina kung saan doon inaayos ang BICAM. Tama ba yun? Huwag natin sabihin ano ba, bawal o mali? Iba kasi ang bawal sa mali eh. O sabihin natin hindi bawal. Pero tama ba yun na taga-Senate pupunta sa bakod ng House of Representatives at chechikin, pupunta sa opisina, chechikin kung tama yung ginagawa about BICAM? Taga-Senado ka. Taga-Senado ka, bakit mo kinakailangan i-check? Kumbaga kay Gloria dati, no? Nagtatanong siya kay, hello Garci, ilan na? Ilan na abot? Ilan na boto ko? Diba si Gloria nung kalaban niya si FPJ? Tatanong siya kung ilan ang boto niya. Bakit kinakailangan na ang isang taga-Senado, Senate President, pupunta sa opisina ng House of Representatives kasalukuyang inaayos ang BICAM at hindi pa siya naka-duty, walang pasok. Ano rin yun? Holiday pa. Bakit? Ba't gagawin mo yun? Diba? Ito ho, sinasagot niya ito sa mga reporter. Sa mga reporter na ang reporter, hindi rin naman alam kung ano yung sasagot din dito. Tumatanggap lang ng sagot yan. Yun ang i-report nila sa kanilang mga mainstream media. Pero hindi natin alam kung yung mga ganitong sagot ni Senador Chis Escudero papasa sa mga kapwa niya senador, lalo na pagka nagkaroon na ng investigasyon si Senador Pampilo Lacson at si Tito Sen. Makakaligtas kaya yung mga ganyan sagot? Tingnan natin kung ba't siya nagpunta ron. Meeting kami para tiyakin na ayos yung trabaho ng staff, para tiyakin na nagpapatuloy ng walang problema. Again, ganun daw yun. Kaya raw siya nagpunta. Kaya raw siya nagpunta sa House of Representatives. Wala raw pasok yun holiday. Nagpunta siya ron. Tignan yung mga staff. Kung ayos yung mga ginagawa, walang problema. Holiday daw yun Ba't may gumagawa ba ron? Baka naman may nagpunta ka doon, may kinausap ka. Baka naman gano'n. Normal ba yung gano'n? Taga-Senado ka, Senate President, pupunta ka doon sa House of Representatives, walang pasok. Holiday pa. Tapos checkin mo kung ano mga ginagawa ng staff. Kung okay ba yung ginagawa nyo dyan? Normal ba yun? Normal ba yung gano'n? these are insinuations that you are merely carrying, coming from those who want to politicize that particular instance. Pag hindi naman namin ginawa yung trabaho namin, edi issue din. But what are they insinuating? Tapos, Panglimang inom ng tubig na yan. I'm asking, what are they insinuating? What are they insinuating na magpunta ron? So, bawal na rin magpunta at gawin ng trabaho bilang BICA member? Bawal bilang Senate President, tingnan kung ayos yung... Hindi. Wag yung bawal. Hindi ba mali? Tama ba na isang taga-Senate, Senado, Senate President, pupunta ka sa House of Representatives, bakura nila yan, titikin mo kung tama ang kanilang mga ginagawa ng mga staff at wala bang problema? Bakit taga-Senate ang mag-check? Ano yun? Inulit ko mga kababayan, kausap niyo ho rito mga reporter. Hindi ho natin alam kung ito mga ganitong klaseng katwiran paliwanag ni Senador Chis Escudero, ipapasa ho sa mga kapwa niya senador kapag nagkaroon na ng investigasyon. Tulad kay Tito Sen at Senador Pampilo Lacson. Tuloy natin. Staff na gumagawa ng BICAM, may insinuation agad na mali, hindi naman siguro tama yun. That you made sure though, that you made sure na yung mga changes Anim na. Again, that is an allegation wrought with malice. At ulitin ko, sino yung nagsabi? Kayo naman, panayang pasagot nyo sa akin sa mga anonymous report na naman. Report nino. Saan niya kinuha yung report? At sino nagsabi? No, answer me. Sino? No. Sino nga yung kino-quote ng report? Hindi naman pwedeng wala, di ba?
Again, this is clearly a PR job. Although it is, and I know it is, sasagutin pa rin kita kasi wala naman akong tinatago eh. Yes, what else? Pero sir, may info ka kung sino yung behind dun sa PR job against you? At the right time, when we have already sufficient sources, sufficient basis, we might name that person. Pero sa tagal ko kasi sa politika, parang kasama na lang yan eh. Pero sabi niyo, SP from Kamara. Ano? Galing Kamara, sabi niyo po kanina. Malamang. Congressman. Malamang, yun ang direksyong tinuturo ng mga sources namin. Are you considering legal action? I've never done that. In my 27 years in government, this is not the first time I'm being accused of something. Attorney, si Senator Escudero said kanina na malamang Congress, sa Congress galing yung paninira na bumisita siya rito para para just to make sure na okay daw yung mga insertions. Would you comment on that? Bakit kami? Ba't kami may kasalanan? Alam mo parang may mali, no? Nagpunta siya sa House of Representative para checkin yung ginagawa ng staff paggawa ng BICAM, mga insertion. Bakit kinakailangan checkin yun ng taga isang Senado, Senate President? Tapos nasa House of Representative, tatawid ka doon? Parang may mali, no? Parang, hindi ko man ma-explain. Kasi hindi naman ho tayo senador, hindi naman ho tayo taga House of Representative, hindi naman ho tayo abogado. Pero parang may problemang hindi ko maipaliwanag eh. Taga Senado ka, Senate President, pupunta ka doon. According sa balita, holiday, walang pasok yon. So, ibig sabihin, wala rin gumagawa doon. Tapos, chichikin niya daw yung mga staff kung tama yung ginagawa sa paggawa ng BICAM. Bakit mo gagawin yun? Pagka Senado ka. At kapag pinasa naman sa inyo yun, di ba makikita nyo naman, re-reviewin nyo yun eh. Di ba re-reviewin yun? Oo. Pag ni-review mo yun, doon mo malalaman yung mga ganito ganyan. May mali or tama. Bakit mo kinakailangan chicken, tatawid ka sa isang ahensya, tapos i-check mo habang ginagawa nila? Parang may mali. Ano? Parang may mali, ano? Ang tanong naman po ay tinatanong kay Senate President Sheets, bakit po sa amin po binabato ang tanong, bakit po may mga criticism sa kanya, tinataasan niya ng kilay ang House of Representatives. Siguro mas mainam na sagutin na lang po yung tanong sa amin po. Ako personally, hindi ko alam yung tungkol doon sa CCTV. I'm not part of the House at the time. I cannot comment on the CCTV issue. Siguro yung tanong, bakit nga siya nandito? Kung tungkol yan sa BICAM, kasi ang speaker hindi naman po nakialam sa BICAM ng budget. Oh, tingnan mo, speaker, taga House of Representative na, hindi pa nakialam sa BICAM. Taga dyan na siya. Yung taga Senado, Senate President, pupunta ka sa House of Representative, wala ka pang pasok, holiday daw. Kaya raw nagpunta ka doon, titignan mo kung maayos yung ginagawa sa BICAM. Hindi ba pangingilam yun? Ba't ang gagawin mo doon? Diba? Tapos sabi niya, bawal na ba? Bawal na ba chicken? Sabi natin hindi bawal, pero tama ba? Tama ba yun? Di ba mali yun? Kasi iba yung bawal siya mali eh. Hindi ba mali yung gano'n? Tama ba yung gano'n na pupunta ka? Sabi mo taga Senado, pupunta ka House of Representative. Wala pang pasok, holiday according sa balita. Kaya nagtataka ako, ba't chichikin mo yung mga staff kung tama mga ginagawa, holiday daw yun. Walang pasok doon. Diba? So, ano talaga ginawa mo nung araw na yun doon, diba? Sino kinausap mo? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Bye-bye po.